Reason din siya. Ma'am, umiiyak pa kayo, mama. Duardel. Ma'am, ano masasabi natin sa movie, ma'am? Nakakaiyak. Grabe, no, ma'am, no? Grabe si Direk. Sir Marcel, isang step nga dyan. Ma'am, umiiyak pa kayo, ma'am. Ano sabi niyo sa movie, ma'am? Maganda po. Nakakatawa at nakakaiyak na. Maganda po. Thank you po. Comments about the movie? Ay, si Lodi. Actually, hindi ko na-expect na yun yung magiging ending ng movie. Talagang tagos sa puso. Actually, perfect nga ito sa Father's Day, yung pelikula na to eh. Nakakatuwa ang gagaling ng cast. Ang storya ay unexpected. Hindi siya yung usual na story na predictable. Maganda ang pelikula. Panoorin nyo. Sobrang touch kayo, mamumove kayo, especially kung maganda yung relationship mo with your father. Nakakabilib din yung likha ni Direk Daryl talaga. Okay, maganda. Ayun. Hindi naman, sila talaga sila. Walang kayo. Kanina, puro tuwan-tuwa kayo nung pumasok. Ngayon, paglabas, puro kayo iyakan. Kanina, tawa kayo ng tawa pagpasok, ha? Jokes lang daw. Paglabas. Tatanungin ako dyan. Ato na sabi, jokes lang. Asan yung mga nagsabi kanina ng puro katatawanan? Ba't alam niya mo ngayon? Eto, marami nang lalabas na nanood na siguro nagpupunas pa sila ng kanilang mga luha bago lumabas at eto na. As in lahat ng cast, may highlights sila. And watch out for that scene kay Kid Yambao. Mayroong isang scene doon na dapat nila mabahanan. Super galing yun doon umarte. And Ruby Ruiz, oh my God, talagang she carried yung mga comedy scenes, yung mga nakakatawang scenes, super galing ng first Nico na Natividad. As in, pasabog siya dito, hindi ko na-expect na kaya naman pull off ng ganitong klaseng comedy. And as in, I think, papatak talaga sa tabi niya. Ang ganda, tama niya. Kamusta po yung acting ng main actor natin? Actually, lahat sila magagaling. May bigayan, hindi nagsasapawan. At saka, magagaling yung casting, magaling si Direk.
Tay, kamusta yung atay nyo? Si Lodi. Pagbibigyan ka na, pagbibigyan ka ng pagkakataon, bibenta ka ng bato. Ma'am, kamusta yung movie natin, ma'am? Sa kanina. Mukhang bumaha na luha, ma'am. Unang-una, congratulations kay Direk Daryl Yap at saka lahat ng cast. Maganda po siya, maraming aral. Merong yung comedy nga, tapos mga ano na bagay na para sa mag-ama na or family. Ibig sabihin, ma'am, na siya kayo kasi akala nyo more on jokes. Oo, yun. Kaya nagulat kayo na... Kasi puro tawa na lang. Oo, lalabas kayo na ano pala, matamlay. Maganda siya. Thank you po, Halo, ma'am. mixed emotions. Thank you. Natatakot na sila lumabas. Sakripisyo para sa minamahal mo, sakripisyo para sa mga mahal mo sa buhay. Then ano po, bakit kailangan panoorin sa sinina ng parang? Sir, reaction natin sa movie. Sir, ano masabi natin sa movie? Okay naman. Nakakaya ko, ma'am, ay sir, nagulat ka. Akala nyo jokes lang, no? Sir, ma'am, kamusta yung movie natin? Sir Eric! I-invite Sir- naman sila sa inyong movie. Buti, December 13 po, panoorin ko para kang papa mo sa suporta. So, bakit ganyan yung reaction mo? Kanina, masaya kayong pumasok ha. Wala, naiyak. Meron pala kayo sa bag, sir, ha? Congrats po, sir. Congrats. Reaction, ma'am, sa movie. Sobrang ganda sa lahat ng ating mga kababayan. We are highly recommending the movie. Panoorin nyo. Sobrang ganda ng movie, kaya halo talaga. Maraming lessons na matututunan, especially about yung anak at saka yung Yes po. magulang. So, huwag niyong kaligtaan na panoorin ito. Hindi kayo magsisisi. Pampabilya talaga, ano, ma'am? Thank you po, ma'am, sir. Maraming salamat po. Sir, reaction, sir. Galing na Kidjambaw. Kidjambaw. Shout out. Kidjambaw. Hello, ma'am. Mukhang napunuan mga tissue natin ng ano. Naiyak. So, what do you expect? Akala ko, expected nyo is sa Ano mga kakatawan lang? Naiyakan pala. Nasya kayo. Kasi ma'am, sinabi kanina ka. Reaction natin, ma'am, sa movie, ma'am. Ano po? Ano po ang naging reaction natin sa napanood natin, ma'am? The movie was wholesome and nakikita yung pagmamahalan ng isang pamilya. So, congratulations Direk Daryl Yap and the whole cast. Naiyak ka ba, ma'am? Naiyak ka? Oo, kasi as a Filipino, andun nakita natin sa movie yung family values and kung gaano kahalaga yung pagmamahalan and also yung sacrifices ng bawat pamilya sa isa't isa. Anong part yung pinaka-gusto niyo po? Yung part na yung part po na parang sinacrifice ni Mark Fernandez yung kidney niya on the movie para mabigyan ng magandang buhay yung anak niya. But the table turns kasi kaya ngayon. Sad man pero nakita natin yung pagmamahalan. Highly recommended po ba naman para sa inyo? Highly recommended para sa inyo? Yes. Definitely. Thank you. Gusto na mo Marirecommend ko talaga siya sa lahat. Kasi relatable siya sa lahat na and nakikita natin doon lahat-lahat na sacrifices, hindi lang yung magulang, hindi na bawat part ng ganda. Napaiyak ba tayo ng movie, ma'am? Nakatapos na lang kami ang
So ano ma-advise natin doon sa mga gustong manood? Magdadala ba sila ng tuwalya, labakara? Anong dadalhin nila para sa Magdala kayo na siguro tissue, fresh water, saka yung kasi parents ayun yun? Salamat, ma'am. pinakita niyo Ito si ma'am. Ma'am, reaction po sa movie. Oh, it was a great movie. I'm so grateful that director Daryl Yap invited me to see. It's a very good movie. And nakakaiyak siya, nakakatawa. And at the same time, it was a very great film. Pumatay mo sa labas. Attorney. More talent and also yung effort ni Daryl Yap. Tol, pangunahan. Okay, ang ating next na interview ay si Attorney Trixie. Papasukin ka na namin, Attorney. Ano po yung reaction nyo ngayon sa pelikula? Magaling talaga magkwento si Daryl. Kudos talaga. Plus, ang saya makita sina Mark Anthony, sina Eric Fructuoso. It is so nice to see them again, pero this time in more mature roles. Hindi na sila yung Gopings. Gwapo na sila ngayon. Nakaka-throwback po ba, Attorney? Nakaka-throwback? Naalala ko law school. Law school ako nun. So yung emotions po, no? Masyadong mix, no? Yung Mostly nostalgic. Maganda kasi yung parang throwback, gano'n. Plus, ano yung story? Touching, parang hindi siya ganun kumbaga nakakasipa ng dibdib. But still magaling kasi magkwento talaga si Danny. So, plus, I like the cinematography kasi although gentle, siya overly dramatic, at saka in keeping with the mood of the movie. So, masaya. It was a very enjoyable movie, like very entertaining. So we can invite them po, Attorney, para kang papa mo, please invite them. So I'd like everybody, if you will take my recommendation, I highly recommend this movie, written and directed by Daryl Yap, and acted in by several they were megastars before the term was coined, and you'll ride a wave of nostalgia while enjoying a very good movie. Nood naman kayo, masaya to. Last question, ano yung word na pinakatumatak sa inyo? Word na pinakasumatak sa akin. Hindi nga, naaalala ko kasi Gopings talaga. The whole time, it was never mentioned in the movie, pero nandun sa likod ng utak ko. All the time, I keep thinking, ang gwapo pa rin nila lahat. Your age has not diminished. Either their good looks or their acting abilities. Qualities, sterling qualities talaga. Daryl couldn't have chosen better. It's a good cast. So great actor and great director is a great movie. It's very entertaining and a very good story. Ma'am, invite natin yung mga viewers. Ano po yun? Pwede mo ba natin i-invite sila para dito sa movie ito? Oy, panoorin niyo po. Panoorin niyo po itong sine ni Daryl Yap, the latest in several magnum opuses. And enjoy a good movie, enjoy a wave of nostalgia, and just ride it out. Ang saya-saya. You go through all these nostalgia, kilig, happy, very wholesome entertainment, but at the same time, very good story and very well done. Thank you very much, ma'am. Thank you, Attorney. Attorney. Nakita ko na din si ma'am. Recent situation. Ako 103. Kasi ang ganda niya yung LGBT film siya, but at the same time, family oriented. And ang dami mong matutunan. And just like yung sabi ni Juliet kanina, usually, ako I'll be honest, sobrang bihira ko na Filipino movie. But I think after this, medyo mas manamasok pa ako sa maraming Filipino movies. Kasi ang ganda ng quality talaga na yun. I think this kind of Filipino films yung dapat natin palabas para
So, para mas umangat pa yung quality talaga ng Filipino films. I think we really need that right now. And co-direct Daryl, congratulations. Sinabi mo sa amin kanina na ito yung pinaka-first pitch mo sa Viva. So, congratulations kasi nagawa mo na rin. Ayan, unang finish mo na. So, yun guys, we recommend PKTM para kang Sobrang mapanakit. Pero sobrang saya guys. Yung talagang makaka-relate lahat ng mga makaka-relate. And ang dami nang matututunan lalo na sa mga LGBT community dyan guys na hindi masyadong close sa mga papa nila. Dito nyo guys, mapipil nyo talaga yung pagmamahal ng isang tatay. At yun talagang makaka-relate. Video ko din ako member yung mga magkasalita ng Pwede sabihin hindi, puro kalokohan yung pelikula kundi family-oriented. Sa family talaga. So, ayun, matatouch talaga yung puso nyo. Kahit anong edad, mapabata ka man o matanda, makakuha nila, makakatch talaga nila yung puso. So, Che, invite mo naman sila manood ng Para Kang Papa Mo! Yes, ini-invite ko kayo ngayong December 13 para kang papa mo. Showing to all cinemas dito. Thank you! Thank you po. Boom! Tak! May yo-yo, isang yo-yo naman yan. Yo! Kayo! Ma'am, yo-yo. Yo. Layo ang konti. Picture lang kasi marami akong natutunan sa inyo about sa batas. Uy, salamat. Thank you po, ma'am. Grabe tong movie na to, ang Para Ang Papa Mo. Halos lahat lumabas na umiiyak. Dahil talaga namang babaha ng luha. Grabe. Bubusugin ka muna sa kakatawa tapos biglang matinding iyakan. Ay. They decided to become a family. So, pinanindigan nila yung isa't isa. Naghari ang pag-ibig. So, ma-mention ko lang mo. Kasi of course, alam na natin yung character ni Nico is miyembro siya ng LGBTQ. But this is one of, I think, the only movie na hindi trivialize yung it's really part of the character, it's really part of the story, na hindi siya parang, ay, sige, tanggapin natin, hindi siya ganun eh. It's already accepted. And it became a part of a great love story. So yun, so panoorin natin. I think you need to see it to appreciate it the way I do. Last na lang.
Bakit kailangan lang panoorin ito? Kasi kailangan yung panoorin to kasi ito yung pelikula na kailangan ng panahon. Simply because At least hindi pa rin number 50. siguro yung ultimate na pag-normalize sa mga kwentong pag-ibig na hindi ginagawang alam mo yung comedy. Mga kapatid natin yan. But it's just that it looks at love ng talagang encompassing. And gano'n naman talaga. So, tingin ko yung mga bata, mas dapat panoorin nila to. And alam mo, ang mga parents at ang mga magulang natin, they can ano naman yun. At the end of the day, talagang mamahalin tayo niyan. Pero yung mga bata, at yung mga, ngayon papunta pa lang dun sa ano, yan, or yung siguro yung mga young adults, yung mga young professional papuntang middle age. Yeah, they should watch this kasi yung kwento, kwentong alam natin lahat, pero hindi natin ma-articulate. At ginawa ng pelikula na yun na parang isa-isahin yung feelings mo dun sa mga ganitong sitwasyon. So, labas mo sa December 13. Ayan, panoorin mo. Very important. Madam Las, may nangyari na rin ba sa buhay niyo na katulad sa napanood natin na kunyari nagdesisyon kayo tapos pero tadhana yung yung desisyon yung pala kahit tama kapalaran o yung panahon yung mismong parang marami namang ganon napaka-relatable kasi yung marami tayong gusto sa buhay na hindi nangyayari, diba? And tingin ko ang pinaka-maganda dun kasi yung siguro yung I am lucky enough to have parents who are also very supportive. Katulad nung kay Mark Anthony. Am I yan, revealing so many parts of the film. Pero yun, so yun yung pinaka-nakarelate ako. Yun yung pinaka-nakarelate. We are going to experience failure and yung mga bagay na gusto natin makuha na hindi natin nakuha. Pero at the end of the day, sobrang napaka-importante na kasama mo yung pamilya mo. Sa pinakamataas, sa pinakamababa, yun yung pagmamahal na gusto natin na kasama natin every day. Yun, maraming salamat. Thank you.